Hello Shadow Weavers. Aliana ang pangalan ko. May ibabahagi ako sa inyo. Ito yung experience ko noong hindi ko pa alam na patay na pala ang mama ko. Aaminin ko po na hindi ako masyadong nakikinig dito sa channel. Pero avid listener niyo po si mama. Kaya hello din sa mama ko. Alam kong naririnig mo ako ngayon. Ma, mahal kita. Si mama ang buhay ko. Si mama ang palagi kong kasama until nag-college ako at kinailangan kong mapalayo sa kanya kasi around that time, nagdo-dorm na po ako. Weekly na lang umuuwi. Pero si mama, kahit ilang oras ang biyahe mula sa bahay papuntang dorm namin, talagang pupunta siya. Pupunuin niya yung pantry ko sa dorm. Paglulutuan pa ako ng mga pagkain, kaya pag-uwi ko sa dorm ay nasanay na ako na tuwing bibisita siya ay sasalubong sa akin yung amoy ng paborito kong chicken curry. Agad akong tatakbo papasok sa dorm at alam kong naroon si mama. Noong araw na namatay ang mama ng biglaan, naidala pa siya sa ospital dahil namaga yung kanyang pancreas. Pero hindi nila sinasabi sa akin kasi nung time na iyon ay exam week namin dahil baka daw madistract ako kung sasabihin nila sa akin. Hindi rin kasi nila in-expect na mawawala agad si mama. 2 araw lang siya sa ospital, hindi na siya nakasurvive. Nung mawala siya, saktong nag-e-exam na ako sa school. Wala pang nagsasabi sa akin ng masamang balita. Masaya pa nga ako noon kasi feeling ko naka-review na ako ng maayos at nasagutan ng lahat. Nung lunchtime, bumalik ako ng dorm. Nasa pinto pa lang ako ng dorm, naamoy ko na agad yung chicken curry ni mama. Nandyan si mama! Ang unang pumasok sa isip ko. As usual, agad akong tumakbo. Pagkakita ko sa kitchen namin, nakita ko si mama na nakatalikod at nagluluto. Alam kong curry yung niluluto niya. Hindi ako dumiretso ng lapit kay mama at naglapag ng bag ko sa kama. Umupo na muna ako sa kama at nakita kong may nag-message sa akin. Yung bunso naming kapatid. Ang sabi, wala na si mama. Hindi ko maintindihan. Ang ibig ba niyang sabihin ay wala na si mama doon sa bahay namin at nagpunta na ng dorm? Pagkabasa ng message na iyon ay tumawag naman ang kapatid ko. Umiiyak siya habang sinasabing bumigay na ang katawan ni mama. Wala talaga akong maintindihan. Anong sinasabi mo? Nandito si mama. Sabi ko pa sa kapatid ko na humihikbi sa kabilang linya. Hindi pa nagproproseso sa utak ko yung sinabi ng kapatid ko. Narinig ko sa kabilang linya si tita na kinuha yung cellphone sa kapatid ko at kinumpirma sa akin na wala na nga si mama. Patay na si mama. Pero hindi pa rin ako naniniwala dahil bumisita nga si mama at nagluto pa ng paborito kong ulam. Unti-unti akong lumapit sa kitchen. Nawala na yung amoy ng ulam at wala na rin si mama sa kitchen. Hinanap ko siya sa lahat ng sulok ng kitchen namin. Nang hindi ko siya makita, lumapit ako sa dorm manager namin kung nakita ba niya na bumisita si mama. Pero hindi raw pumunta si mama. Doon na ako nag-breakdown sa pag-iyak. Nakita ako ng mga ka-dormmates ko na sumisigaw habang umiiyak. Hindi pa nila alam yung nangyari. Ayoko pa rin maniwala kasi bakit ko siya nakita sa kitchen na nakatalikod at nagluluto pa ng paborito ko? Tinignan ko yung pantry ko. Walang nadagdag na stocks, pati yung dorm ref namin. Pero wala talagang bagong food sa loob na senyales na bumisita si mama sa dorm. Sinundo ako ng tita ko sa school. Nang makauwi na ako sa bahay, doon ko lang talaga napagtanto na talagang wala na nga si mama. Ang lalo pang nagpawasak sa puso ko hanggang sa huli, ako pa rin ang inaalala niya. Alam niya siguro na mawawala na siya dahil nagluto siya ng sandamakmak na chicken curry at nilagay sa freezer. Binilinan pa niya ang mga kapatid at tita ko na huwag dalawin dahil para daw sa akin iyon
pag-uwi ko. Nagtataka pa nga sila tita kasi bakit napakaraming niluto. Iyon pala kinabukasan noon ay naidala na siya sa ospital. Ma, mahal kita. Hanggang ngayon, may chicken curry pa rin sa freezer. Natatakot ako na baka kapag ininit ko iyon, yung natitirang luto mo, ay hindi ko na ulit maamoy pa yung luto mo at hindi na ulit kita makikita pa sa kusina. Mina po ang pangalan ko, Tubong Tagaytay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng permission na makapag-send ako ng experience ko rito. Bilang isang fan ng channel nyo, iba din yung fulfillment kapag nakapag-share ka dito ng experience. Magsisimula na ako magkwento. Wala kaming sariling bahay at lupa ng pamilya ko, kaya madalas kaming magpalipat-lipat ng bahay. Palagi lang kaming nagrerenta ng bahay. Dahil palagi lang din naman kaming nagrerent, naisip ko na bakit hindi na lang own to rent yung house na kukunin namin. Kumbaga magrerent kami, pero after ilang years, magiging sa amin na yung bahay. Doon sa mga nalipatan naming bahay, wala naman talaga kaming na-experience na nakakatakot. Pero dito sa bago naming tinutuluyan, yung own to rent na house, meron na po. Sa ibang part ng bahay, wala akong nakakatakot na experience except doon sa kitchen namin. Yung sala kasi namin, kadugtong noon ay kitchen na. Kortina na lang yung nagsisilbing harang. Kaya yung ingay sa kitchen, rinig na rinig. Pagka day off ko sa trabaho, madalas nagpupuyat ako sa sala para manood ng TV series. Bigla na lang akong nakakarinig ng mga kakaibang ingay sa loob ng kusina. Kahit ako na lang ang taong gising sa bahay namin. Magugulat na lang ako kasi may tunog ng pagbukas ng gripo at kalampag ng mga plato na parang may naguhugas ng plato sa kitchen. Ang gagawin ko naman, bubuksan ko yung ilaw saka pupunta sa kitchen. Pero wala namang natirang plato sa lababo saka nakasara din yung gripo. Hindi lang pala ako yung nakakarinig ng kakaibang ingay sa kitchen. Pati rin pala yung kapatid ko. Nung siya naman daw naiwan mag-isa sa bahay, narinig niya naman na parang may nagcha-chop sa kusina. Alam niyo po yung tunog na parang may naghihiwa ng sibuyas? Ganoon daw. Nang i-check naman daw niya yung kusina, nakita niya na ang lahat ng kutsilyo namin nakakalat na sa lapag. Yung mga kutsilyo namin na iyon nakalagay sa organizer, kaya imposibleng kumalat iyon sa lapag. Nung una, ginagawa lang namin siyang biro. Nagtatakutan pa kami at di naman big deal sa amin. Pero nung nag-start na parang delikado na yung nangyayari, doon na kami nabahala. Tulad na lang noong umalis kaming lahat ng bahay. Sinara namin yung LPG tank. Nakaalis lahat din ng saksakan bago kami lumabas ng bahay. Nung may binalikan yung kapatid ko sa loob ng bahay, naamoy niya na parang may nasusunog doon sa kusina. Nakita niyang naka-open yung kalan namin, tapos may kawali na nakasalang pa sa kalan kahit na wala namang laman. Umuusok na yung kawali at umiitim na. Pagkatapos ng insidenteng iyon, kinoconsider na namin na lumipat na kami ng bahay kasi mukhang kakaiba na nga yung mga nangyayari. Pero bago pa kami makalipat, ay may isa pang insidente ang nangyari. Gabi rin noon, nagkakape pa nga ako sa sala nang may marinig ako na parang nagkakalaglagan na utensils sa kitchen. Tinawag ko kaagad yung kapatid ko at nagpasamang i-check yung kusina. Ako yung nasa unahan. Nakita namin na nakakalat na yung mga kutsara at tinidor, pati mga sandok sa lapag. Nang pulutin ko sa lapag yung kutsara, nagulat ako. Napakabilis ng pangyayari. Biglang nalaglag yung kutsilyo
nasakto pa sa daliri ko sa kamay. Napasigaw ako sa sakit. Paano? Natapyas yung tip ng hiniliit ko. Pagtingin ko sa kapatid ko, nanlalaki yung mata niya. Ayon sa kanya, nasa organizer daw yung kutsilyo at para daw bang lumipad ito at saktong lumanding sa kamay ko. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Umalis na kami agad doon. Mas inuna pa rin namin ang kaligtasan namin. Aanhin nga namin yung malaking bahay kung kaligtasan naman namin ang kapalit. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alexandra. Itong isishare ko po ngayong araw ay naikwento lang sa akin ng pinsan ko. Patago na lang po siya sa pangalang Albert. Siya ang pinaka-close kong pinsan. Yung pinsan ko na iyon ay madalas magkwento ng mga paghihirap niya noong kabataan niya. Hindi po pala kami sabay na lumaki since sa Visayas ako lumaki. Noong magkaroon ng reunion ay doon na-build yung closeness namin. Nagkiklik kami kahit pasabihin niyang ang humor ko daw ay aircon humor, samantalang siya ay kanal humor lang daw. Siguro po sa lahat ng napagdaanan niya, eto yung pinaka nakakatakot na part. Noong 15 years old pa lang daw siya, ay namasukan siyang dishwasher sa isang karinderya sa bus stop. Hindi niya binanggit kung saang bus stop yun, pero apparently po, ang paliwanag niya sa akin, kapag sumakay ka ng bus at malayo yung destinasyon mo, humihinto yung bus doon para makapagpahinga saglit o makakain yung mga nakasakay. Siya daw yung tao sa loob ng kusina kasi kapag hindi siya nagbubukas ng plato, tagasandok naman siya ng mga ilalabas na ulam. Tagapatay din siya ng bangaw sa loob. Sa dami nga raw ng bangaw sa kusina, ay naglalaglagan na raw sa ulam. Pero hindi raw yun yung horror na part sa experience niya. Meron daw kasi silang ref. 2 malaking ref. Yung isang ref, doon nilalagay yung mga tirang ulam at mga karne at gulay. Pero nakapagtataka raw kasi yung isang ref, nakakandado. Medyo nakikurious daw siya kung anong laman nun. Minsan, nabibiro niya yung mga kasama niya kung anong laman ng isang ref. Pero wala rin daw ideya yung ibang kasamahan. Isang beses, habang abala yung mga kasamahan niya sa labas at nagsiserve ng pagkain, naiwanan daw na nakabukas yung lock ng isang ref. Na-curious lang talaga siya kaya sinilip daw niya iyon. At nagulat siya nang makitang may mga ulo ng tao na nakabalot sa plastik sa loob ng ref. Talagang kabang-kaba siya nang makita iyon. Ulo daw talaga ng tao yung nakita niya doon sa loob ng ref. Mabilis daw niyang sinarado ang ref at kahit nanginginig ang kamay ay nagpatuloy siya sa paghugas ng mga plato. Pagdating ng isang kasamahan nila, yung may hawak ng susi ng ref, bigla siyang nagtanong, "Binuksan mo ba yung ref na to?" Sabay turo sa ref. Umiling yung pinsan ko at pilit tinuon ang tingin sa mga plato. Dahil sa nakita niya, hindi daw niya mapigilan na mawala sa focus. Kaya naman ang dami raw niyang pagkakamali nung araw na iyon. Nakabasag siya ng 4 na plato, nakatapon ng ulam at nabanlian pa ng mainit na sabaw. Isang beses din daw, nakita niyang may kinuha yung kasamahan niyang iyon at nilagay sa isang malaking kaserola na nilagyan ng napakaraming tubig at pampalasa. Pero sa kabilang kitchen iluluto. Kapag naluto na, ay itatransfer naman sa kitchen kung saan siya naghuhugas ng mga plato. Nang makaalis yung kasama niya, ay binuksan niya agad yung malaking kaserola. Ina-expect na ulo ng tao yung makikita, pero puro sabaw lang ang nakita niya. Pero ang kanyang hula ay baka pinakuluan daw yung ulo ng tao. Sinubukan niyang sumilip sa labas
at lahat ng mga tao ay sarap na sarap sa sabaw na inihain. Nang ikwento niya sa akin iyon ay hindi ako naniwala kasi para namang kakaiba iyon. Pero seryosong seryoso siya habang nagkukwento. Kasi hanggang ngayon nga daw ay may trauma daw siya sa mga sabaw sa karinderya. Never na rin daw siyang kumain sa karinderya dahil nga sa takot niya. Noong nangyari daw kasi iyon, binangungot daw siya at napanaginipan yung mga ulo na nakita niya sa loob ng ref. Hindi na rin daw siya nagtagal doon at nag-quit na rin sa trabaho. Nagdahilan na lang daw siya na mag-aaral na siya. Mabuting araw sa inyo. Katkat po ang itawag niyo sa akin. Maikli lang naman tong ikukwento ko. Pero ito yung kakaibang experience ko noong nagpaalis ako ng wisdom tooth sa dentista. Sobrang vivid ng memory na ito para sa akin. Impacted yung wisdom tooth ko kaya madalas siyang sumakit. Pag sumakit na siya, damay pati yung ulo ko. Nahihirapan tuloy ako na mag-concentrate sa school. Kaya nag-decide na ako na ipa-remove na siya. Ang problema, masyado atang mababa yung pain tolerance ko dahil kahit naturukan na ako ng anesthesia, hindi siya tumatalab. Ang ending, dinagdagan ni Doc. Feeling ko, napasobra naman sa anesthesia kasi after ng procedure, hindi ko na maramdaman yung pangako. Ang weird sa feeling. Para akong groggy at feeling ko, sa dami ng anesthesyang naiturok sa akin. Nang makauwi na kami, dumiretso ako sa kusina para kumuha ng malamig na tubig sa ref. Pero pagpasok ko pa lang, napahinto na ako dahil nakita ko yung yaya namin na walang ulo habang hinihiwa sa chopping board yung sarili niyang ulo. Pagkatapos ay parang may tumutulong dugo roon sa kisame ng kitchen namin at umaagos patungo sa akin. Katakot talaga. Hindi ko alam bakit para akong nag-hallucinate. Di tumakbo ako pero feeling ko hindi ako makatakbo ng maayos. Sobrang bigat ng katawan ko. Parang hindi na lang yung pangako yung namamanhid, kundi yung buong katawan ko na. Natakot pa ako lalo na nang makita kong sinusundan ako ng agos. Nakita ko sila mama, lalapitan ako, pero lumalayo ako sa kanila kasi puro itim yung kanilang mga mata. Feeling ko may something na gagawin sila na masama sa akin, kaya sobra akong natakot. Sa perspective naman nila mama, nakita raw nila akong pumunta sa kusina, tapos narinig nga nila na umuungol ako. Yun bang gustong sumigaw? Pero hindi makasigaw ng malakas dahil siguro sobrang hindi ko maramdaman yung pangako. Sumunod ay naglalakad daw ako na parang zombie. Yun bang gustong tumakbo pero hindi makatakbo. Tapos nang makita raw sila mama ay lumayo rin ako kaagad. Dumiretso daw ako sa kwarto at nagkulong. Takot daw akong lumabas kasi akala ko totoo yung mga nakikita ko. Iyon pala ay hallucination lang. Sabi ay dahil daw ata sinasobrahan ako sa anesthesia. Pero hindi pa rin talaga ako sure kung dahil ba doon. Parang wala raw ako sa sarili ko. The next day, akala ko mararamdaman ko na yung pangako. Mawawala na yung effect nung anesthesia. Pero ganoon pa rin. Namamanhid pa rin yung pangako. Mas naging worse pa yung condition ko kasi every time na pupunta ako ng kusina, may mga kakaiba akong nakikita. Like, may nakita na naman ako na may naghihiwa ng sariling ulo. Meron naman yung isa na nagkulong sa ref. Ang nangyari pa, hindi na lang pamamanhid kasi naninigas na yung pangako at nahihirapan ng magsalita. Umabot pa ng 1 linggo yung ganoong kalagayan ko. Tapos natakot na ako na magpuntang kusina
sa takot na makikita ko ulit yung ganun. Sabi ng mama ko, balik na kami sa dentista na nagbunot sa akin. Nung bumalik kami, nakasara na yung klinik. Sabi ng mga katabing shop, nagtatago na daw yung dentista at naidemanda raw kasi wala naman palang lisensya ay nagbubunot ng ipin. Kolorom lang din pala yung klinik, kaya hindi ko rin sigurado kung anesthesia ba talaga yung naiturok sa akin. Kasi bakit ganoon kalala yung nangyari na inabot pa ng ilang araw bago unti-unting bumalik sa dati. Kaso, nagkaroon ng permanent damage sa akin. Medyo nagingiwi na po yung labi ko dahil sa nangyari. Tapos medyo nagkatrauma na rin ako sa mga naging hallucinations ko sa kusina. Kaya ayokong naiiwang mag-isa doon. May mga kumausap na rin sa akin at interview patungkol sa experience ko. Kasi marami na raw palang naging biktima yung dentistang iyon. Mayroon pang ang pasyente na halos bunutin na ang lahat ng ngipin. May kakilala na ako na nakapag-share na rin sa inyo. Kaya naengganyo din ako na mag-send ng kwento. Tawagin niyo na lamang po akong Shane. Naikwento sa akin to ng ate ng asawa ko. Doon kasi sa harapan ng bahay nila Ate Delina, ate ng asawa ko, madalas tuwing papatakang 3:00, magdadagsaan na yung matatanda na magbingo. Yung isang kabingo nila, karay-karay yung batang anak na babae, mga 4 years old lang. Habang kasiyahan ng pagbibingo nila, hindi daw napansin ng nanay na yung batang babae ay pumasok pala doon sa bahay nila ate. Noong napansin na ng nanay na nawawala, akala ay naglalaro lang. Kaya hindi rin naman niya hinanap kaagad. Nung halos 1 oras na silang nagbibingo, kahit tawagin pa daw ng nanay ay hindi lumalapit yung bata. Kaya hinanap na nila yung bata. Merong nakapagsabi na pumasok daw sa bahay nila ate, kaya doon hinanap. Pagkapasok doon sa bahay ni ate, nakita raw nilang may batang mabilis na tumakbo patungo sa kusina. Kaya akala nila yung anak na yon. Narinig na lang nila yung iyak ng bata at natagpuan ito sa ilalim ng lababo. Sa ilalim kasi ay may mga cabinet. Nalak pala yung bata sa loob. Iyak ng iyak yung bata. Kawawa nga raw. Mabuti na lang daw ay hindi ininom ng bata yung mga nakalagay doon sa cabinet. Kasi doon nalagay yung mga Zonrox, sabon, mga dishwashing liquid. Masama ang naging kutob ni Ate Delina. Kasi pangalawang beses na raw na may batang nalak doon sa cabinet nila sa kusina. Kwento pa ni ate, may history daw kasi yung kanilang bahay. Hindi talaga sila ang unang nakatira doon sa bahay. Yung unang nakatira doon ay may batang anak, mga 3 years old pa lang ata. Ang nangyari daw ay hindi nabantayan. Pumunta raw doon sa kusina at nakainom daw ng lason dahil naiwanan lang sa lapag yung bote. Nasunog daw yung bituka ng bata. Hindi kinaya at yun ang kinamatay. Doon daw nagsimula na may batang nagpaparamdam sa loob ng kusina. Bagong lipat lang sila ate roon, pero madalas naririnig niya na may tumatakbong bata mula sa sala papunta sa kusina. Nahahagip din ng paningin niya yung maliit na batang tumatakbo na parang naglalaro doon. Ang ginagawa lang ni ate ay kunwari daw ay papagalitan yung bata para hindi naman magpakita. Kasi pilyo daw yung batang multo. Gumagawa ng aksidente sa loob ng kusina. May pagkakataon na biglang nababasag yung baso nang wala namang dahilan. May nagkakalat daw ng tubig sa lapag at yung mga cookies sa loob ng ref nakabukas at nakakalat na rin sa lapag. Naaakalain mo na may batang nakatira sa bahay nila Ate Delina. Pero wala pa naman silang anak. At yun na nga na 2 beses na may batang nakulong doon sa ilalim ng cabinet
Alam ni Ate Delina na yung nagkulong daw ay yung batang multo. Gusto raw siguro na may makalaro. Eto pa ang nangyayari. Ilang beses nang inilipat ni ate yung mga Zonrox, sabon at kahit na anong bawal sa bata. Doon nilalagay sa itaas, pero palagi pa ring bumabalik doon sa ilalim. Kaya nga kapag may mga pupunta kay ate na may kasamang anak, sinasabihan agad yung nanay na bantayan maigi dahil may batang multo roon sa bahay nila. Ako naman po ay ilang beses na rin nakapunta sa bahay nila ate, pero wala naman po akong nakita na batang multo sa kanila. Siguro ay madalas lang talagang paglaruan ay ang mga bata. Okay lang po ba na makapag-share po ako sa inyo ng sarili naming experience? Ako po si Fiona ng Marikina City. Hello po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang beses lang naman to nangyari, pero hindi talaga makakalimutan ng kapatid ko. Opo, experience ito ng kapatid ko na noong gabing iyon ay nagpupuyat. Yung bahay namin may second floor. Yung kwarto ko nasa second floor, while yung kapatid ko naman nasa ibaba. Madalas lang siyang magpuyat kaka-ML niya. Katabi naman niya yung pinsan namin na halos doon na rin matulog sa amin. Months ago lang po ito nangyari. Nung gabi na iyon, yung kapatid ko kasama yung pinsan ko. Nasa labas ng terrace pa namin. Pumasok lang daw po siya saglit para kumuha ng chips sa pantry namin sa kitchen. Pagpasok sa kitchen namin, nakita niya raw ako sa harapan ng kalan. Nakatalikod daw ako at parang nagiinit ng tubig since may takuri doon sa kalan. Sinabihan pa ako ng kapatid ko ng, "Te, patimpla din ng kape." Saka na siya dumiretso sa terrace pagkakuha ng chips. Natapos na raw yung game nila, hindi pa rin dumarating yung kape. Kaya bumalik yung kapatid ko roon sa kitchen at nakita niyang nakatayo pa rin ako doon sa harapan ng kalan. Nakatalikod daw ako sa kanya. Kapag tinatawag ako, hindi ko raw siya sinasagot. Maiinis na nga raw sana yung kapatid ko kasi ayoko nga siyang pansinin. Pero pagkakita niya raw doon sa paa ko, laking pagtataka niya kung bakit nakalutang yung mga paa ko. Kita raw niya talaga na hindi nakaapak doon sa floor yung dalawa kong paa. Napatakbo siya ng mabilis sa labas para tawagin yung pinsan ko at hilain sa kitchen. Pero pagkapunta nila sa kitchen, hindi na nila ako naabutan. "Baka antok ka lang, insan," sabi naman ng pinsan ko sa kapatid ko. Bigla na lang daw akong nawala. Nung oras na iyon ay may kakaiba ng nararamdaman yung kapatid ko. Hindi siya mapakali. Hindi lang sa takot na may nakita siyang nakatayo sa kusina. Pero talagang kakaiba daw yung nararamdaman niya. Parang may something na mangyayaring masama. Kaya ang ginawa ng kapatid ko, tumaas siya at pinuntahan yung kwarto ko. Pagkapasok sa kwarto ko ay akala daw niya mahimbing lang akong natutulog. Pero napansin niya na namumutla na ako. Hindi na pala ako humihinga. Niyugyug ako ng kapatid ko at pilit na ginigising sa pagkakatulog. Pero hindi ako nagising kaagad. Tinapik-tapik niya yung mukha ko at kinurot yung braso ko. Nung hindi pa talaga ako gumising, yung daliri ko sa paa, kinurot niya na. Doon lang po ako biglang nagising. Pagkagising ko para akong nalulunod. Nahirapan akong huminga. Pagkatapos ay umiyak ako ng umiyak. Inaalo lang ako ng kapatid ko. Umiiyak ako kasi akala ko hindi na ako magigising. Kakaibang bangungot yung naranasan ko. Sa panaginip ko, nakikita ko yung sarili ko na naglalakad pababa doon sa hagdan papunta sa kitchen namin. Pagkarating sa kitchen,
biglang nanigas yung buong katawan ko at hindi na makagalaw. Bigla ring nahirapan akong huminga at nakita kong may kamay na sumasakal sa akin. Pero hindi ko nakikita yung itsura niya. Burado yung mukha niya. Rinig ko rin yung pagkakasabi niya sa akin ng, "Mamamatay ka na! Mamamatay ka na!" Tapos tumatawa. Gusto kong igalaw yung katawan ko pero hindi ko magawa. Hirap na hirap ako. Mabuti na lamang at naisipan ng kapatid ko na i-check ako. Kasi kung nagkataon pong hindi pumasok yung kapatid ko sa kwarto ko, ay baka wala na akong buhay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon yung na-experience ng kapatid ko na nakita niya ako sa kusina habang binabangungot naman ako na nasa kusina ako. Isang nakakakilabot na pangyayari po ang naranasan ko nung umuwi ako sa probinsya namin para magbantay ng kapatid ko sa ama na may sakit. Ako po si Ramona at ang stepsister ko naman na may sakit ay si Armida. 22 na po ako noon at siya naman ay 15 pa lang. Ang tatay kasi namin ay nadestino sa Zamboanga. Ang nanay naman ng stepsister ko ay nasa abroad, habang ang nanay ko ay kakamatay lang. Ayos lang naman sa akin na mag-alaga. Bibigyan daw ako ng pera ng stepmom ko. Medyo mahirap lang ispilingin yung utak ni Armida kasi mahiwaga yung pagkatao niya. May mga nakikita siya na hindi ko nakikita at madalas ay kinakausap pa niya. Nung una, hindi naman ako natatakot. Nawiwirduhan lang. Pero nung lumipas ang mga araw, bilang tagabantay at tagapag-aalaga niya, nang masaksihan ko yung mas malalang kawirduhan niya, doon na ako unti-unting nakaramdam ng takot. Tulad nung isang beses, nagluto ako ng tanghalian para sa kanya. Sabi ni tatay, paborito raw ni Armida ang tinolang manok, kaya yun yung niluto ko. Pero nung papakainin ko na siya, tinanong niya ako kung nagtira daw ba ako ng ulam. Sabi ko wala na kasi para sa aming dalawa lang yung niluto ko at kami lang naman ang magkasama roon. Nadismaya siya. Inutusan ako na hatiin yung pagkain niya. Ilagay ko raw sa isang mangkok ang kalahati at iwan ko sa mesa. Ayoko sanang sundin pero nakiusap siya sa akin. Ayaw daw niyang magalit yung kaibigan niya. Napilitan akong gawin yon dahil sa pakiusap niya. Inilagay ko nga ang kalahati ng pagkain niya sa mesa. Bilin niya na iwan ko lang doon at huwag kong bantayan. Ganoon nga ang ginawa ko. Lumabas muna ako at nagdilig ng mga halaman. Pagbalik ko sa kusina, wala na ang pagkain na parang may kumain. Said na said. Habang si Armida ng mga sandaling iyon nang silipin ko ay nakatulog na pala ulit. Inisip ko na baka pinaglalaruan niya lang ako. Baka siya rin yung kumain noon o kaya pusa. Pero ewan ko ba, nang tignan ko ulit ang mangkok, kinilabutan ako. Laging ganon, lagi siyang may hinahatian sa pagkain niya na hindi ko naman nakikita. Ubos kahit na hindi ko siya nakikitang tumatayo sa higaan dahil nga may sakit siya. Nung gabi na, nagdidiliryo na siya. Nataranta ako. Hindi naman siya sumasala ng inom sa gamot. Pinunasan ko rin siya ng buhay na tubig. Pero nangangatog pa rin siya, kaya balak ko na sana na dalhin na siya sa doktor. Palabas na ako ng bahay. Tatawag na ako ng tricycle nang bigla akong matigilan nung nasa pintuan na ako. Narinig ko siya kasi na nagsalita. Nagpapasalamat siya, hindi sa akin, kundi sa kausap niya. Unti-unti akong lumingon. Paglingon ko, muntik nang lumuwa ang mga mata ko sa nakita ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpakita sa akin ang isang malahalimaw na bulto. Sa tingin ko,
6 feet yung taas. Payat at mahaba yung kamay sa karaniwan. Ganoon din yung binti na halos labas ang buto. Tila sunog ang balat. Nakatalikod siya sa akin, nakaharap kay Armida. Nang umangat ang kamay niya, parang may pagkain siyang iniaabot at gustong ipakain sa kapatid ko. Sa takot ko ay binato ko siya ng upuang kahoy. Nakuha ko ang atensyon niya. Nagsisigaw ako. Mukhang naalarma rin naman siya kaya mabilis na tumakas. Doon dumaan sa bintana. Sa akin pa nagalit si Armida. Sabi niya bakit ko raw ginawa yun. Mabait daw yung kaibigan niya at gusto lang siyang alagaan dahil may sakit siya. Subuan ng pagkain gaya ng ginagawa ko sa kanya. Kahit na ano pa yung sabihin ng stepsister ko, ay hindi pa rin mawala yung pangangatog ko sa takot. Kinausap ko ang stepmom ko sa telepono. Sabi ko mahal ko ang kapatid ko, pero hindi ko na kaya yung kakaiba niyang pagkatao. Gusto ko siyang ipaalbularyo, pero ayaw niya. Nagagalit siya sa akin at sinasabing huwag ko silang pakialaman na magkaibigan. Ayoko naman tumira sa bahay na may kasamang ibang elemento. Ni hindi ko nga alam kung anong uri ng nilalang na iyon na palagi niyang kahati sa pagkain. At paano ako makakasiguro na palagi kaming ligtas sa kakaiba at nakakatakot na nilalang na iyon. Kaya talagang nagpaalam na ako. Kumontak na lang ako ng ibang kamag-anak nila. Ang stepmom ko at si tatay kasi hindi na nila ako mapilit. Ako po si Hendra, tubong antike. May karanasan po ako na matagal ko nang gustong ikwento sa ibang tao. Dahil nahihirapan na po akong dalhin mag-isa sa dibdib ko. Nakokonsensya na rin po ako. Pero kahit na ano pong gawin ko siguro ay hindi ko na maibabalik pa ang mga nangyari na. Kaya ang tanging magagawa ko lang ay magsisi. Taong 2015, nang ikasal kami ni Juan sa probinsya namin. Iyon yung unang beses na nagkita kami ng hipag ko. Kaisa-isang babae na kapatid ng asawa ko. Kadarating lang niya galing sa ibang bansa. Kaya noon lang kami nagkita ng personal. Yung mga bayaw ko, ayos naman po ang pagigitungo sa akin. Siya lang ang bukod tangi sa magkakapatid na para bang may ginawa ako sa kanya na masama kung tratuhin niya ako. Kahit na wala pa naman akong ginagawa noon. Sa mismong kasal namin ng kapatid niya ay hindi niya ako pinapansin. Inalok ko siyang kumain pero inirapan lang ako. Tapos narinig kong sinasabi niya sa kaibigan niya na dapat daw ay yung ex na lang ng asawa ko ang pinakasalan at hindi ako. Iyon siguro yung kasundo niya. Habang pinapagawa ang bahay namin sa Antique, pansamantala ay sa mga biyanan ko muna kami nakipisan. Kung saan katabing bahay ang sahipag ko. May sarili na kasi siyang bahay kahit na dalaga pa lang siya. Para makipaglapit sa kanya ay nagluto ako ng paborito niyang sinigang na hipon. Dinala ko sa bahay niya. Tinanggap naman. Pero hindi pa ako nakakalayo ay narinig kong may itinaktak siya sa basurahan. Tapos nagsara ng pinto. Nilapitan ko ang basurahan. Nakita ko na yun yung ulam na binigay ko. Umakyat ang dugo ko sa ulo. Kumuyom yung palad ko at tumingin ako ng matalim sa pinto ng bahay niya. Nung gabi ring iyon, lihim ako nagsagawa ng ritual sa loob ng kwarto naming mag-asawa. Tiyempong wala ang asawa ko at panggabi sa trabaho. May kaalaman po ako sa itim na kapangyarihan. Ayoko sanang gamitin iyon laban sa kanya pero sobra talagang sama ng loob ko nung mga sandaling iyon. Kinakain ako ng galit. Kinabukasan, naghintay ako ng resulta sa ginawa ko. Nakita kong kinakatok ng biyenan ko ang bahay ng hipag ko.
Maghapon na raw kasing hindi lumalabas ng bahay. Nag-oobserba lang ako. Hindi rin sila pinagbubuksan ng pintuan, kaya pinagiba nila ang pinto sa kamag-anak nila para malaman kung anong nangyari. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay pumasok din ako. Nakita kong umepekto talaga ang ginawa kong pangungulam sa kanya. Namimilipit siya sa sakit ng tiyan at hinang-hina. Hindi halos makapagsalita. Pautal-utal lang sabihin niya na sobrang sakit ng tiyan niya. Yung pakiramdam na gutom daw at naghahapdi ang sikmura. Pero kapag kumain naman siya, isusuka lang niya. At itim na likido ang sinusuka niya. Nagtalo pa noon ang mga biyenan ko. Ang gusto ng biyenan kong babae ay dalhin siya sa doktor. Ang gusto naman ng biyenan kong lalaki ay sa albularyo dahil sa itim na likido na sinusuka ng hipag ko. Nanaig ang kagustuhan ng biyenan kong lalaki. Kaya naman nung gabi ring iyon ay dali-dali akong gumawa ng paraan para hindi ako matrace. Dinoble ko ang pangungulam ko sa hipag ko. Nahirapan ng albularyong pagalingin siya. Hanggang sa sinukuan na nga siya. Hindi raw kaya. Daig pa ng hipag ko ang na-stroke. Namanhid na raw ang katawan niya at nagkandangiwi sa sobrang pagpapahirap ko. Bandang huli ay nakonsensya rin ako. Nakita ko kasing apektado na silang lahat, pati ang asawa ko. Nagdesisyon ako na alisin na ang kulam. Ang kaso, hindi ko na maalis ang pagkangiwi niya. Parang iyon na yung naiwang bakas ng nangyari sa kanya. Iyon ang hindi ko na makayang pagalingin kahit ilang beses ko nang sinubukan. Ang ginawa ko pong iyon ay walang nakaalam. Nanatiling lihim sa loob ng maraming taon. Maaring nakaligtas ako na malaman iyon ng iba, pero hindi ako nakaligtas sa paniningil ng konsensya ko. Hindi ako nagkaroon ng katahimikan. Kaya naisip ko ang channel na ito para kahit papaano ay may mapaglabasan ako ng katotohanan. Gandang gabi po sa lahat. Pakitago niyo na lamang po ako sa pangalang Aya. Ang ibabahagi ko ay may kinalaman sa biyenan kong babae na salbahe at maldita. Nang tumira po ako sa kanila, ay nasaksihan ko talaga kung paano niya plastikin ang mga kapitbahay namin noon sa probinsya. Kaya hindi na ako nagtaka kung pati ako pinaplastik lang din niya. Magiliw po siya kapag kaharap ang mga tao, pero kapag nakatalikod na, kung ano-ano na mga sinasabi. Isang beses, may handaan sa amin. Birthday niya mismo. Nakita ko kung ano yung ginawa niya. Yung ibibigay niyang handa sa kapitbahay namin kumari pa niya, ay dinuraan po niya. Napalingon siya sa akin. Nabigla siyang nakita ako. Sabi ko, ba't niya ginawa yun? Huwag na lang daw ako maingay kasi may atraso sa kanya ang kumari niyang iyon. Makaganti man lang daw siya sa ganoong paraan. Hindi na ako nag-usisa kung anong atraso sa kanya. Sinubukan ko pa rin siyang pigilan, pero tinignan niya ako ng masama, kaya hinayaan ko na. Nang mapatingin ako sa bintana, ay nakita kong naroon yung kumari niya at nakasilip. Malamang nakita rin yung ginawa niya. Sunod na linggo ay sa kumari naman niya may okasyon. Nagbigay din ng pagkain sa amin. Ugali ng biyenan ko na mahilig talaga siya kumain. Hindi man lang iniisip na maaaring maging ganti rin sa kanya ang mga ginagawa niya sa kapwa. Basta masarap sa tingin niya ay kinakain niya. Kaya nilantakan niya yung binigay sa kanyang dinuguan na paborito pa naman niya. Mula noon ay naging matamlay na ang biyenan ko. Napansin ko na palagi siyang nakatulala. Dahil kaming dalawa lang lagi ang naiiwan sa bahay,
Ako ang tinanong ng asawa ko kung bakit nagkakaganoon ang nanay niya. Parang wala raw sa sarili. Ayoko sanang sagutin ang tanong ng asawa ko. Pero hindi rin ako makatiis kaya nabanggit ko rin sa kanya yung ginawa ng nanay niya sa pagkaing binigay niya sa kumari niya nung birthday niya at yung kinain niya na galing din naman doon. Hinala ko na may kung ano sa pagkaing binigay sa kanya na dahilan ng pagkakaganyan niya. Kinabahan din yung asawa ko kaya sinabihan niya ako na sasamahan sa albularyo ang nanay niya. Sinamahan ko naman kinabukasan. Sabi ng albularyo, malaki ang posibilidad na nayanggaw dahil nagpapakita raw ng mga senyales ang binan ko. Kaya bilin sa akin ng albularyo ay dalhin ko sa kanya ang binan ko tuwing bago mag-alas 6 ng gabi. At oorasyonan daw niya gabi-gabi para hindi makalabas ng bahay at maghanap ng biktima. Kung hindi naman daw niya madadala sa akin, ay kailangan kong igapos sa upuan at budburan ng asin ang palibot, pabilog, nang sa gayon ay hindi raw makatakas. Oo na lang ako ng oo sa albularyo, pero sa totoo lang ay halos hindi ko maunawaan yung mga sinasabi niya. Hindi ko mapaniwalaan eh. Kahit na sinunod ko naman ang mga bilin ng albularyo, isang gabi ay nakawala pa rin ang binan ko. Nagising kami ng asawa ko na wala na siya sa upuan. Tali na lang ang naiwan doon, kaya dali-dali kaming lumabas para hanapin siya. Kung saan-saan kami nakarating, hanggang sa nalaman na nga ng mga kapitbahay ang nangyari sa binan ko. Humingi na kasi kami ng tulong sa kanila. Yung kumari niya, wala roon eh. May nakapagsabi sa amin na lumipat na raw ng bahay. Kaya malakas ang kutob ko na siya talaga ang nangyayanggaw sa binan ko. Maaring iyon ang ganti niya sa nakita niyang ginawang pagdura ng binan ko sa pagkaing binigay sa kanya. Isang ganting malupit. Mga 2 araw na nawala ang binan ko bago siya kusang bumalik sa bahay. Tinawagan ng asawa ko yung tiyahin niya sa Leyte na may alam sa ganoon para makahingi ng tulong. Sinabihan naman siyang ibiyahe patungong Leyte ang nanay niya. Hindi na ako pinasama ng asawa ko kasi mahal ang pamasahe. Silang 2 na lang daw ng nanay niya ang bumiyahe. Tapos pinaiwan na yung nanay niya roon. Ang tiyahin na raw niya ang bahala. Gumaling naman daw doon yung binan ko. Swerte kasi hindi pa raw napisa yung sinasabi nilang ibon. Pero hindi na pinabalik pa ng kapatid niya sa lugar namin. Isang maulang umaga po sa lahat. Malakas po ang ulan dito sa amin ngayon habang sinusulat ko to. Ako nga pala si Josie. Ang ikukwento ko po sa inyo, siguro ay marami na ring nakaranas. Pero ikukwento ko pa rin. Tungkol sa piyestang pinuntahan namin sa malayong lugar. Sobrang layo po. Tawid dagat. Isang isla na nung narating namin, pakiramdam ko dulo na ng mundo. Malayo sa lahat at balot ng kalungkutan ang islang iyon. O baka hindi lang ako sanay sa sobrang katahimikan ng lugar. Piyesta raw pero para namang lahat ng tao tulog. Wala man lang aktibidad, di gaya sa ibang lugar na maingay ang mga pista. Ang pinuntahan namin doon ay ang girlfriend ng pinsan kong taga roon. Pero yung girlfriend ay nakilala niya sa probinsya rin namin. Kasama niya sa trabaho. Kumbaga yung mga magulang lang ang doon nakatira at mga kaanak. Itago na lang natin yung girlfriend sa pangalang Cheche. Pagdating namin sa isla ay malayo pa ang nilakad namin bago makarating sa mismong bahay nila. Ang inaasahan ko ay magkakagulo sila
sa pagsalubong sa amin. Kasi sabi ni Cheche ay bihira lang ang nakakabisita sa kanila sa layo ng isla. Pero ni isa ay wala yatang gustong pumansin sa amin. Maliban sa mga magulang ni Cheche na sinabihan lang kaming magpahinga muna habang hinahanda nila ang pagkain. Sa sobrang pagod ay nagpahinga na lang muna kami. Lahat kami ay nakatulog. Ginising na lang kami ni Cheche bandang hapon dahil luto na raw ang mga pagkain. Nagulat ako kasi kami lang yata ang bisita, pero grande ang mga handa. Hindi ko alam kung saan niluto ang mga iyon. Wala naman kaming nakitang niluluto pagdating namin. Pero sabi ng pinsan ko, huwag na lang daw kaming maingay at huwag matanong kasi nakakahiya raw sa mga magulang ni Cheche. Pero kasi hindi talaga ako mapalagay. Talagang kakaiba ang pakiramdam ko. Palihim kong sinusulyapan ng bawat taong naroon. Para talaga silang may sariling mundo. Naalala ko na may nilagay ang lola ko sa bag ko bago kami umalis. Bilin niya, bago raw ako kumain ng pagkain sa ibang lugar, kailangan ko munang masiguro kung wala iyong laway o hindi iyon pagkain ng aswang. Ang kailangan ko lang daw gawin ay patakan ko ng kalamansi, pero huwag ko raw ipapakita sa kahit na sino, lalo na sa may paokasyon. Pumasok ako sa kwarto na pinagamit sa amin. Hinagilap ko sa loob ng bag ko ang pabaon ni Lola. Akala ko nga nawala kasi hindi ko makapa. Pero mabuti na lang at nakita ko pa. Doon pala nilagay ni Lola sa likod na bulsa ng bag ko. Kinuha ko ang supot ng kalamansi at nilagay ko sa bulsa ko. Bumalik na ako sa kainan. Hindi pa naman sila kumakain. Nagkukwentuhan pa kasi. Pasimple akong tumabi sa isang putahe. Pinisa ko ng kuko ko ang kalamansi para mapatakan ko iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita kong nagkulay bulok ang putaheng iyon. Talagang kitang-kita ko kung paanong yung sariwang ulam ay unti-unting naging malabulok na pagkain. Kumabog ng husto ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Natataranta ako sa pag-iisip ng dapat gawin. Sinadya kong takpan ng dahon ng saging ang putaheng pinakialaman ko para walang makapansin sa ginawa ko. Mabuti na lang at agad akong nakaisip ng paraan. Sabi ko sa pinsan ko, busog pa naman kami. Ano kaya kung maglakad-lakad muna kami? Magpagutom ba para pagbalik namin marami kaming makain at matikman lahat ng putaheng nakahain. Gusto ng pinsan ko yung ideya, kaya sinabi naman niya sa girlfriend niya. Pinayagan naman kami ng nanay ni Cheche na maglibot-libot, pero huwag daw kaming lalayo at magpapaabot ng gabi. Nang medyo makalayo na kami, ay saka ko binulong sa iba pa naming kasama ang ginawa ko sa putahe at ang nangyari. Kinilabutan sila at naniwala naman sila sa akin. Si Cheche parang nakakahalata na sa pag-uusap-usap namin ng mahina. Makahulugan na yung tingin niya sa akin. O baka nga dinig niya. Kasi 'di ba, ang mga aswang matalas daw yung pandinig niyan. Ang ginawa ng kaibigan kong lalaki na malaki ang katawan ay bigla na lang niyang sinuntok si Cheche para makatulog at makatakas kami. Nagalit ang pinsan ko kaya nagkapalitan pa sila ng suntok. Inawat namin kasi nauubusan na kami ng oras para tumakas. Sabi ko sa pinsan ko, kung hindi siya naniniwala sa akin ay maiwan siya roon sa girlfriend niya. Pero nung tumakas naman kami sakay ng bangka, sumunod din siya. Iniwan na rin niya roon si Cheche. Ate Lulu na lang po ang itawag niyo sa akin. Kami pong magkakaibigan ay mahilig mamasyal.
Paborito po namin ang pag-akyat sa mga bundok. Inaasahan na namin na makakaranas kami minsan ng mga kababalaghan dahil marami ang nagsasabi na mahiwaga ang mga kabundukan. Pero game naman kaming lahat. Palagi kaming may baong asin at kalamansi sa bawat lakad namin para kung sakaling may makaengkwentro kami na masamang elemento ay handa kami. May panlaban kami. Hanggang isang beses nga sa pinuntahan naming bundok, hindi namin inaasahan na maliligaw kami. Nagmagaling yung isa naming kaibigan. Alam daw niya ang daan dahil nakaakyat na siya dati roon kasama yung iba niyang tropa. Wala pa naman kaming tour guide kasi hindi siya yung bundok na inaakyat talaga. Hindi tourist spot. Kaya ayun, nagkanda ligaw-ligaw kami. May nakita kaming kubo. Dati raw wala naman silang nakitang kubo roon, sabi ni Floyd. Nang pasukin namin, nagkatinginan kami kasi mukhang may nakatira. Wala nga lang tao ng mga oras na iyon. May mga gamit sa kusina, may 2 upuan at may pagkain sa mesa na nakalagay sa pinggan na may takip. Binuksan ng kaibigan kong si Floyd. Sa tingin namin ay minatamis, pero hindi namin alam kung saging ba iyon o ano. Mukhang saging pero iba ang kulay. Mamula-mula. Nakakatakam, pero sabi ko, huwag nilang pakialaman. Si Floyd pakialamero talaga ang mokong na yon. Titikman lang daw niya. Pero nasarapan siya kaya naubos niya habang namamahinga kami roon. Maya-maya ay may natanaw ako na babae na paparating, papalapit sa kubo, kaya pinagmadali ko sila na makapagkubli kami. Nakapagtago naman kami sa malalagong halaman doon bago tuluyang makalapit ang babae. Hindi pa naman siya katandaan, parang nasa 40 lang. Pero makikita mo sa muka yung matalim na anyo, yung tipong pasan niya ang daigdig sa dami ng dalang problema. Ganoon yung aura, mabigat. Hindi siya agad pumasok sa kubo. Mukhang nakikiramdam. Tumitingin siya sa paligid, kaya kabadong-kabado kami. Pero makalipas ang ilang segundo, pumasok din naman siya. Sabay takbuhan kami palayo roon. Ganoon na lang yung gulat namin nang bago kami makababa ng bundok, ay nakita namin siyang nakaharang sa daraanan namin. Talagang nagsigawan kami sa takot kasi paano siya agad nakarating doon? Tapos ang talim talaga ng tingin niya sa amin. Mukhang alam na niya ang ginawa naming pag-trespass sa kubo niya at pakikialam sa pagkain niya. Natakbuhan at natakasan naman namin siya nang sabuyan namin ng asin. Ilang araw matapos naming makababa sa bundok, nabalitaan ko na sinamaan ng pakiramdam si Floyd. Nagsusuka raw ng halos walang tigil. Sinugod na nga sa ospital. Nang dalawin namin siya sa ospital, sinabi niya sa amin na napapanaginipan niya yung babae sa kubo na masama ang tingin sa kanya. Siguro nalaman na kinain niya yung pagkain doon sa mesa. Sa isip ko, alangan dahil lang sa pagkain kulamin siya o ano. Nang walang makitang diferensya ang mga doktor kay Floyd sa kabila ng pagsusuka niya, ay dinala siya ng nanay niya sa albularyo. Ang albularyo raw ang nagsabi na ang kinain niya ay maaring hindi basta-bastang pagkain, kundi pagkain ng aswang. Baka may orasyon ng aswang. Baka may pinaglalaanan ang pagkain na iyon, kaya hanggang sa panaginip sinusundan siya. Ilang buwan ding nagpatuloy na ginagamot ng albularyo ang kaibigan naming si Floyd. Pero isang araw nagulat na lang kami nang mabalitaan namin na namatay na siya. Mula noon parang nawalan na kami ng gana na umakyat sa mga bundok. Naaalala kasi namin si Floyd at ang nangyari sa kanya.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako si Tricia ng Marikina. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa pinsan ko noong 2007. Aminado naman po kaming mga kamag-anak niya na ang pinsan kong si Paul ay talagang maloko. May kasalbahehang taglay. Pareho kaming nasa edad na 19 noon. Isang hapon, namamasyal kami sa isang parke kasama ng iba pa naming pinsan nang may madaanan kaming pulubi. Parang nasa 30 plus siguro. Hindi naman siya namamalimos o humihingi sa amin ng pagkain, pero may latas siya sa tabi niya. Kaya siguro bahala na kami kung gusto naming maghulog doon o hindi. Marumi yung damit niya pati balat. Kasalukuyan siyang kumakain nung mga sandaling iyon na dumaan kami. Si Paul nakaisip ng kalokohan. Napagtripan niya yung pulubing lalaki. Sinipa-sipa yung kinakain na kanin at ulam. Nagulat yung pulubi. Napatingin na lang siya sa pinsan ko. Inawat namin ang pinsan ko, pero hindi siya nagpaawat. At hindi pa nagkasya sa ginawang pagsipa sa pagkain. Dinampot niya yung plastik at isinubo ng pabalagbag sa pulubi. Nagalit na ang ate niya, kaya binatukan siya at hinila palayo roon. Tawa lang siya ng tawa habang yung pulubi ay masama ang tingin sa kanya. At kumikibot-kibot yung bibig na parang bubulong-bulong. Natakot tuloy ako. Nung gabi ring iyon, naalimpungatan ako sa narinig kong sigaw. Yung bahay kasi nila Paul ay katabi lang ng sa amin, kaya dinig namin kapag ganoon na may sumisigaw sa kanila. Lumabas kami nila mama para tignan kung anong nangyayari. Bigla ay humahangos na lumapit sa amin ang tita ko na nanay ni Paul. Nagwawala raw si Paul. Ang sabi, nagpapakita raw sa kanya yung pulubing lalaki. Ayaw siyang tigilan. Gusto siyang patayin. Pinakalma nila ang pinsan ko na nakatulog na lang din sa pag-iyak. Kinabukasan, nagpasama sa akin ng tita ko. Bumalik kami sa park para hanapin yung pulubi. Pero naikot na namin ay hindi namin siya natagpuan. Kahit sa mga kalapit na lugar, hinanap din namin. Pinagtanong-tanong pero talagang wala. Hindi na namin nahanap. Ipinaalbularyo na lang namin si Paul. Ako rin ang kasakasama nila ng tita ko. Sabi ng albularyo, minalas si Paul dahil ang sinalbahe niya ay hindi lang basta pulubi, kung hindi may kaalaman pala sa kapangyarihang itim. Ang ginagawa raw ay binabaliw ang pinsan ko. Sinubukan ng albularyo na pagalingin si Paul. Gumamit siya ng hilaw na itlog. Pinatakan niya ng dugo ni Paul. Hiniwaan niya sa palad tapos ipinatak doon. Hinalo sa langis. Inorasyonan at saka ipinahid sa ulo ng pinsan ko, pati sa batok. Gumaling naman ng ilang araw si Paul. Akala nga namin ay magtutuloy-tuloy na. Pero makalipas nga ang mga 5 araw, ay ayan na naman. Nagsisisigaw na naman siya na akala mo sinasaniban. Nagpapakita na naman daw sa kanya yung pulubi. Ang sabi ng tita ko, humingi siya ng tawad. Baka sakaling patawarin na siya. Kaso yung pinsan kong iyon, matigas yung ulo kahit na nahihirapan na siya. Panay pa rin ang mura niya at talagang minumura niya yung pulubi. Pag nakita raw niya ay papatayin niya. Ganoon talaga yung sinabi niya. May pagbabanta. Napapailing na lang ako eh. Sa pagkakatanda ko, sakto Biyernes 13 noon. Mga bandang 3:00 ng madaling araw. Kinatok kami ng tita ko. Umiiyak. Natataranta. Si Paul daw. May nangyari raw kay Paul. Nangangatal siya sa pagsasalita. Kaya dali-dali naming pinuntahan yung pinsan ko. Nanlumo ako sa nadatnan namin sa loob ng kwarto ni Paul. Nakabitin na siya. Sabi ng tita ko, hindi yun magagawa ng anak niya. Baka raw inudyukan ng pulubi na gawin iyon.
Mga 1 buwan mahigit ang lumipas mula nang mailibing ang pinusan ko. Nang mapadaan ulit kami ng mga kaibigan ko sa park, kinilabutan ako dahil nakita ko ulit yung pulubi. Doon mismo sa pwesto niya dati. At kumakain ulit siya ng tinapay naman. Kaya ako ginapangan ng kilabot ay dahil tumingin siya sa akin at ngumiti. Naalala ko ang nangyari kay Paul. Gusto ko siyang kumprontahin pero hindi ko ginawa. Nangibabaw sa akin ang takot. Kaya yumuko na lang ako at nagmamadali nang lumampas sa kanya. Tapos noon ay hindi ko na siya muli pang nakita.